Mga kwentong himala o nakakamangha bilang isa. Noong mga nakaraang araw ay nakita kong bigla ang dalawa kong biyanan sa dulo ng aming pintuan. Pareho na silang namatay. Nang kausapin ko sila, ang tanong ko kasi, Nay, bakit po kayo nandito? Pareho silang hindi sumagot ng biyanan kong lalaki. Kasi kung hindi man, tinanong ko din kung sinusundo na niya ako o na nila ako o ang misis ko ang sinusundo nila. Basta nung nakita kong ganun, sinabihan ko ang misis ko na mag-ingat ka. Kasi hindi ko alam, pwedeng yun ay isang babala natin pareho. Basta ang ginawa ko noon, ako ay nagdasal. At malwalhati naman namin narating yung pupuntahan namin sa bandang Quezon City na malapit sa ABS-CBN compound. At habang kinakausap ko ang tao na nagpapunta sa akin sa lugar na yun, tumawag sa akin ng may bahay ko. Ang sabi niya, bumagsak ang kisame. Na halos wala pang 5 minuto kami nakakaalis. Na nung pumasok daw siya sa bandang kusina ng bahay namin, ay isang buong kisame ang nahulog sa lupa. Kung sa bagay, hindi naman din nakakapagtaka na mangyari ang ganun kasi ang buong kabahayan namin sa ngayon ay punong-puno ng hanay. Ang kinakatakot ko lamang ay na kung nung bubagsak ang kisame na yun ay nahulugan o nabagsakan ng ulo ng misis ko na hindi naman nangyari. Para lang indulto ang tawag. Papasok siya, bumagsak ang kisame pero hindi siya tumuloy. Dahil kung tumuloy pa siya, malamang nabagsakan nga siya na nasabing kisame. Mabigat yun na maaari niyang ikamatay o mapa-hospital siya. Eh wala siyang kasama sa bahay. Siya lang nasa bahay. Kaya nga ako, masyado akong sensitibo sa mga ganyang mga pangyayari na nakita ko na nga yung dalawa kong biyanan na matagal na rin namatay. At siguro nga, ang sabi nga nila, minsan merong bawal sabihin o hindi pwedeng ibulalas o sabihin sa bibig. Kaya yung pakikipag-usap ko sa kanila ay merong ibig sabihin. Pero nung naganap na, tsaka lang namin